Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1221, pagpatay sa sinaunang bayan. Bukod sa Chiklan, dumating din ang ibang mga tao mula sa iba pang tatlong pinakamalaking lungsod ng Central Bahwang. Naroon si Sikong Xiao, ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay mukhang hindi maarok at misteryoso. Naglalakad siya sa main road na medyo madaming tao sa likod niya. Narito si Sikong mula sa Sikong clan. Akala ko siya ay karaniwang kumikilos mag-isa. Dapat nagbago na siya. Napapaligiran na siya ngayon ng napakalakas na Zone Cultivator. Naisip ng ilang tao na nagulat. Hindi siya ang dumating. Anong ibig mong sabihin? Dahil ba sa birthday ni Lolo Wen? Sabi nung taong umiling-iling at nakangiti. Masyadong simplistic ang mga pananaw mo. Excuse lang yon para pumunta sila sa Wen clan. Nakalimutan mo na ba na may teleportation portal sa Wen clan hindi pa ganoon katagal? Nagulat ang ibang tao pagkatapos mag-isip at nagtanong. Ang tinutukoy mo ay ang Tianshu Ancient Portal. Sinasabi ng ilang tao na maaari itong mag-teleport ng mga tao sa Jiuyu. Bukod sa Sikong Xiao, dumating din si Jian Wubei sa bayan ng Tianshu. Dumating din ang mga tao mula sa Magic World, Heavenly Palace at ang Godly Xiaoyao Sect. Dumating din ang malalakas na cultivator mula sa gitnang bahwang. Ang apat na sinaunang lungsod ng gitnang bahwang ay may napakahabang kasaysayan. Ang bawat bayan ay may sariling teleportation portal. Una ay naroon si Emperor Wu Tianjian sa Sword City sa Janj. Nang maglaon, bumagsak si Janj at ang makajos na Xiaoyao Sect ay dumating mula sa ibang bansa upang salakayin ang kanilang teritoryo. Sila ang pangalawang pinakama-impluwensyang grupo ng rehiyon noong panahong iyon, ngunit hindi pa rin nila nagawang alisin si Janj sa mapa. Ang makajos na Xiaoyao Sect ay dating isa sa mga pinaka-nakakatakot na maimpluwensyang grupo sa banal na lungsod dahil si Emperor Xiaoyao ay isang dakilang emperador. Nang maglaon, nasaktan niya ang isang napakalakas na cultivator at napilitang umalis sa banal na lungsod. Pagkatapos, naglakbay siya sa gitnang bahwang at itinatag ang kanyang sekta doon. Medyo misteryoso kung paano sila namuhay nang naaayon sa iba pang maimpluwensyang grupo habang inaapilang nila si Janj. Dati siyang pumunta sa Tianshu Town gamit ang Tianshu Teleportation Portal. Maaari itong mag-teleport ng mga tao saan man sa kontinente hanggat naitakda nila ng maayos ang mga geographical na coordinate. Kamakailan, ang portal ng teleportasyon ay madalas na ginagamit, walang sino man ang maaaring maglihim nito kapag ginamit nila ito. Ang teleportation portal na iyon ay mas hindi kapanipaniwala kaysa sa mga matatagpuan sa ibaba ng Huangxi. Maaari itong mag-teleport ng mga tao kahit saan at hindi rin ito nangangailangan ng maraming oras upang ay teleport sila. Maraming tao ang nagtaka kung saan ipinapadala ng Wen clan ang kanilang mga tao. Ang isa pang bagay na ikinagalit ng mga tao ay ang sinabi ni Bai Qiuluo na lalabanan niya si Qiu Yuzin sa Tianshu Town, gayunpaman, hindi pa nagsisimula ang laban. Inisip ng mga tao na iniiwasan ni Bai Qiuluo ang labanan. Ngunit walang pakialam si Bai Qiuluo. Parang nagtatago talaga siya. Akala pa nga ng ilang tao ay sinadya niyang sabihin iyon, ngunit sa halip, umalis na siya sa bayan. Hindi ito mukhang Sword City, ngunit at least mukhang simple. Naglalaman ito ng maraming enerhiya, at tila perpekto para sa pagsasanay sa paglilinang at pag-aaral ng mga abstruse na enerhiya. Bulong ni Lin Feng habang pinag-aaralan ang mga enerhiya ng lungsod. Ang Wen clan ay ang pinakamakapangyarihang clan sa Tianshu Town dahil alam nila ang ilang nakamamatay na abstruse energies, hindi ba sila gumagamit ng empty space energies? Isip ni Lin Feng. Si Wen Tiange ay isang henyo mula sa Wen clan. Siya ay isang tunay na mamamatay tao na nakakaunawa ng bilis ng abstruse energies, ngunit alam din ba niya ang walang laman na espasyo na abstruse energies? Bukod, ang Wen clan ay isang napakatandang angkan sa bayan. Tulad ng Chi clan mula sa silangang bahwang at ang Sikong clan mula sa gitnang bahwang, ang mga uri ng clan ay nakakatakot. Sister May, hulaan mo kung ano ang antas ng cultivator na iyon. Sabi ng isang batang babae na nakaturo kay Lin Feng. Hindi ko alam. Parang hindi siya nag-practice ng cultivation. Siya ay nagbibigay sa mga tao ng isang malakas na impression na siya ay gumagamit ng human earth fusion bagaman. Baka nasa tuktok siya ng layer ng Tianqi. Sagot ng isang magandang babae. Si Lin Feng ay mukhang isang ordinaryong cultivator sa karamihan ng mga tao dahil hindi siya nagpakita ng anumang chi. Ngunit sa bayan ng Tianshu, walang mga ordinaryong tao. Siguro. Nakangiting sabi ng isa pang babae. Hindi namin malalaman kung hindi ka pupunta at tanungin siya. Anang matapos siyang magsalita, isang nakakatakot na chi ang sumalakay sa lugar at lumipat patungo sa binata na kanilang pinag-uusapan. Agad na naglabas ng bakanteng espasyo at sword energies ang binata. Sa isang iglap, tumalsik ang dugo at bumagsak ang isang katawan sa lupa. Isang asasin. Ang mga taong nagtatawanan at nag-uusap ay agad na hindi nakapagsalita. Napakalakas ng atake ng espada. Wala silang oras para makita ang nangyari. Hinugot niya ang kanyang espada, pagkatapos ay namatay ang asasin. Nanatiling kalmado si Lin Feng pagkatapos. Nagpatuloy siya sa paglalakad, naiwan ang bangkay sa likuran niya na parang walang nangyari. Sister May, ang kanyang pag-atake ay may kapangyarihan ng layer ng Zunchi. Napakabata pa niya at malamang na nakalusot na siya sa layer ng Zunchi. Ang pinakamalakas na batang cultivator mula sa pamilya ay malayong maging ganoon kalakas, hindi ba? Sabi ng isa sa mga babae.
Hindi pinansin ni Linfang ang mga taong nakatingin sa kanya. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglalakad sa unahan sa pangunahing kalsada. Mahina ang kanyang mga hakbang at hindi siya gumagawa ng anumang ingay. Inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan at pinaghiwa-hiwalay ito sa maraming mga thread upang subaybayan ang lugar. Slash. Lumitaw ang isang nakasisilaw na liwanag ng espada. Hindi ito ang espada ni Linfang, ngunit ito ay gumagalaw patungo kay Linfang. Ang umaatake ay isang binata na madaling pumatay ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Tianqi. Gayunpaman, si Linfang ay hindi isang ordinaryong cultivator sa tuktok ng layer ng Tianqi. Naramdaman ni Linfang ang lahat ng nangyayari sa paligid niya sa kanyang makajos na kamalayan. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay, tulad ng ginawa niya kanina, at lumitaw ang mga sword lights. Gumalaw siya tulad ng hangin at pagkatapos ay may mga napakabanayad na tunog. Nawasak ang sword energies ng attacker at tumulo ang dugo sa kanyang katawan habang siya ay nahulog mula sa langit. Tama ba ako? Naisip ni Linfang na nakangiti sa maningning na paraan. Nagpatuloy siya sa paglalakad pasulong na sinisiyasat pa rin ang paligid sa kanyang makajos na kamalayan. Kung si Bai Qiuluo ay talagang isang assassin mula sa Imperial Assassin Union, marami itong ipaliwanag. Nangangahulugan ito na ang Imperial Assassin Union ay nagsimula ng lumawak sa Tianshu Town. Para sa mga taong tulad ni Linfang, iyon ay masamang balita dahil si Qiu Yuzin ay dumating na mag-isa at nagngangalit sa pagpatay. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad at nagpatuloy siya sa pagpatay ng 7 pang tao. Tuwing pumatay siya ng tao, mas nakakaakit ito ng atensyon sa kanya. Ang mga assassin na iyon ay hindi kapani-paniwalang malakas, ngunit ang binatang iyon ay nagawang patayin sila sa bawat pagkakataon sa pamamagitan lamang ng isang atake ng espada. Slash. Isa pang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang espada, mayroong 7 sword light na gumagalaw patungo kay Linfang. Empty space, change. Sabi ni Linfang. Ang espasyo sa paligid niya ay umaalon at pagkatapos ay nawala si Linfang. Hindi nagtagal, muli siyang lumitaw sa itaas ng 7 tao. Nakita ng mga tao ang nakasisilaw na mga ilaw na naglalaman ng mga dumadagandong na enerhiya nang lumabas ang isang mapanirang espada. 7 ilaw ng espada, 7 bangkay. Hindi man lang nila nakita ito nang bumagsak sila mula sa langit. Slash. Habang ang mga tao ay namangha sa swordsmanship ni Linfang, isa pang nakakasilaw na liwanag ng espada ang lumitaw at nakatutok sa lalamunan ni Linfang. Abstruse Strength, Speed Abstruse Energies. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1222, mahusay na labanan laban sa mga Zun Cultivator. Sa mundo ng cultivation, bukod sa pisikal na lakas, may iba pang mga kadahilanan na mahalaga tulad ng mga oras ng reaksyon, pagnanakaw, at bilis. Kung ang isang cultivator ay nagtataglay ng lahat ng mga bagay na iyon, maaari siyang magmukhang mas malakas kaysa sa iba sa kanyang antas. Sa parehong bagay, ang mga may ganitong mga kasanayan ay maaaring pumatay sa isang shot at maaaring ituring na mahusay na mga assassin. Slash. Bumakas ang espada sa katawan ni Linfang. Ang mga tao ay namangha. Patay na ba siya? Walang dugo. Bigla nilang napagtanto na ang espada ay talagang tumusok sa walang laman. Si Linfang ay nawala sa ibang espasyo. Nang muling lumitaw si Linfang, ginamit niya ang kanyang Desolated Shaw na attack. Ang kalaban ay lumuwag sa kanilang bantay dahil akala niya ay pinatay lang niya si Linfang, ngunit sa halip ay ang espada ni Linfang ay nagbabanta sa kanyang buhay. Tumalsik ang dugo habang pinugutan ni Linfang ang kalaban. Nabigo ang malakas na assassin na patayin muli si Linfang. Ang lalaking iyon ay isang malakas na assassin ng Zunchi layer at pinatay pa rin siya ng binatang iyon. Akala ng karamihan ay nanginginig. Si Linfang ay mukhang napakalmado at kaya niyang mag-teleport sa 1 segundo. Sa totoo lang, si Linfang ay hindi kasing lakas ng iniisip ng karamihan. Pinagpapawisan siya at kinakabahan din. Kung wala lang sa kanya ang empty space robe niya, kahit hindi siya namatay, grabe ang sugat niya. Ilan lang sa mga assassin na iyon ang naroon. Ipinagpatuloy ni Linfang ang pagpapakalat ng kanyang makajos na kamalayan sa paligid. Nag-aalala rin siya para kay Qiu Yuzin. Marahil ay sinubukan din nilang patayin siya. May malaking bakanting espasyo sa harap ni Linfang. Dahil sa lahat ng mga taong napatay niya, ang karamihan ay gumagawa ng puwang para sa kanya. Hindi nila nais na magalit siya, ni hindi nila nais na mahuli sa anumang mga pag-atake sa hinaharap. 1 dosenang tao ang nakalutang sa langit sa magkabilang gilid ng kalsada. Mabilis nilang pinalibutan si Linfang. Lahat sila ay mga Zun Cultivator. Naisip ng karamihan. Mahigit sa 1 dosenang cultivator at ang kanilang lakas ng dugo ay hindi kapani-paniwala. Sino lang ang binatang iyon? Bakit ang daming assassin ang gustong pumatay sa kanya? Napakaraming Zun Cultivator ngayon, parang mahirap siyang patayin. Naisip ng karamihan. Ang malakas na cultivator na iyon ay mukhang 20 taong gulang pa lamang. Kahit na ang 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan ay hindi masyadong nakatawag ng pansin. Naramdaman ni Linfang ang lahat ng enerhiyang iyon. Nanatili siyang kalmado habang bumubulong. Mga tao ng Tianlong Divine Castle. Ilang sandali noon, ang mga nagtangkang pumatay sa kanya ay mula sa Imperial Assassin Union, ngunit ngayon ang mga taong humaharang sa kanyang daan ay mula sa Tianlong Divine Castle. Kung inayos ni Bai Qiuluo ang lahat ng ito, mas nakakatakot pa siya kaysa sa inaakala ko.
Isip ni Linfang. Hindi pa siya nakakarating sa sentro ng lungsod ng Tianshu Town at inaatake na siya. Para bang alam nilang darating siya. Linfang, mamamatay ka ngayon. Malamig na sabi ng isang malakas na cultivator. Sa wakas ay naunawaan na ng karamihan sa malayo. Linfang, si Linfang iyon. Naisip nila na siya ay eksaktong ganoon, bata, mahabang patas, malinis na damit, isang sinaunang espada sa kanyang likod. Sanay na ako sa pagiging palihim ni Tianlong Divine Castle. Halika at lumaban. Sabi ni Linfang sa malalim na boses. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin habang naglalabas ng mga sumipol na enerhiya. Isang nakakatakot na espada na si Chi ang umabot sa langit. Ang dosenang mga Zun Cultivator ay nanatiling walang takot. Sige, dahil gusto mong mamatay, tutulungan ka naming makamit ang iyong layunin. Kagat ng dragon, mamatay ka, malamig na sabi ng cultivator. Lumitaw ang mga dragon sa kalangitan at ang kanilang dragon chi ay nadarama. Pagkatapos ay lumipat sila patungo kay Linfang. Desolated na pagsabog. Isang liwanag ng espada ang tumagos sa mga enerhiya ng dragon. Ang nakasisilaw na apoy ay nagpapaliwanag sa kalangitan, at isang itim na mapanirang lakas ang lumitaw. Art. Itinapon ng dragon ang sarili kay Linfang. Kung nagawa nitong sunggaban si Linfang, mamamatay siya. Slash. Hinubad ni Linfang ang kanyang TNG sword, at sa isang iglap, ang mga mabangis na dragon ay umungol sa sakit. Ang unang Zun Cultivator ay bumagsak. Una, nasaksak siya ng espada sa kasumabog ang katawan ng tamaan ng kidlat. Biz. Yumanig ang espasyo nang mawala si Linfang. Ang lugar kung saan nakatayo si Linfang ilang sandali bago ay sumabog at ngayon ay puno ng nakanganga na mga sugat. Desolated siya na. Sinaksak ng TNG sword ni Linfang ang isang Zun Cultivator. Kasabay nito, muling inatake ng ilang dragon si Linfang. Pumunta ka, isang napakalaking kaldero ang lumitaw at ang mga dragon ay nahulog dito. Ang mga tunog ng ebullition ay mabilis na sinundan ng nakakakilabot na mga hiyawan. Sunog at mamatay. Inatake ni Linfang ang mga dragon sa kanyang kaldero at tumunog ang mga pagsabog. Lumitaw ang apoy ng gintong uwak. Dalawang Zun Cultivator ang lumipad ng mabilis hanggat kaya nila, ngunit sila ay naipit sa gintong apoy ng uwak at nagbigay ng kakilakilabot na hiyawan habang sila ay nasusunog ng buhay. Art. Isang napakalaking dragon ang bumaba mula sa langit at lumipat patungo kay Linfang, hindi man lang ito tiningnan ni Linfang habang sinasabi niya. Napakalapit ngunit napakalayo. Ang dragon ay nagpatuloy sa paggalaw patungo kay Linfang, ngunit hindi na ito makalapit. Pahinga. Sigaw ng cultivator na natigil sa so close yet so far empty space spell. Habang siya ay natigil, siya ay inaatake din ng mga walang laman na enerhiya sa espasyo. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay nang makatakas ang cultivator sa spell, naglabas ng dumadagandong na sword energies na agad na tumama sa cultivator na iyon. 5 Zun Cultivator ang napatay. Ang daming namangha. Ang mga Zun Cultivator na iyon ay maaaring sirain ang buong hanay ng mga bundok sa pamamagitan lamang ng pagsuntok sa kanila. Gayunpaman, napatay na ni Linfang ang 5 sa kanila. Kahit na ang mga Zun Cultivator na iyon ay hindi kapanipaniwalang malakas, sila ay mga disipulo sa antas ng Zun mula sa Tianlong Divine Castle kung tutuusin. Ang pinakamalakas ay nakalusot na sa ikatlong layer ng Zun Chi, ngunit tila napakadali nilang pinapatay ni Linfang isip ng mga tao sa karamihan. Ang karamihan ng tao ay naobserbahan ang abstruse energies at natanto na mayroong ilang mga uri ng abstruse energies. Ang ilan sa kanila ay nasa antas 2 na. Ang kanyang espada ay tila kumikilos bilang isang daluyan, na nagpapahintulot sa iba't ibang mga abstruse na enerhiya na magsama-sama. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1223, walang awang buwan. Ang mga Zun Cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay hindi makapaniwala. 5 tao ang namatay sa napakaikling panahon. Nakakagulat, si Linfang ay maaaring mag-teleport sa maikling distansya at magpakawala ng hindi kapanipaniwalang pag-atake. Pumutok sa kanyang makajos na kamalayan. Sabi ng cultivator ng ikatlong layer ng Zun Chi. Binuksan niya ang kanyang ikatlong mata at lumipad palabas ang isang dragon na nakatatak ang mga pangil nito. Ang iba pang mga Zun Cultivator ay naglabas din ng kanilang makajos na kamalayan habang ang mga gintong ilaw ay nagliliwanag sa lugar. Ilang gintong dragon ang itinapon ang kanilang mga sarili kay Linfang. Empty Space Bestial Illusion Technique. Ang mga mata ni Linfang ay biglang nagmistulang mata ng isang hayop. Ang kanyang buhok ay biglang hamaba nang lumitaw ang Celestial Chi ni Zulinglong. Pinagsasama-sama na ngayon ni Linfang ang mga blankong space abstruse energies sa kanyang Empty Space Bestial Illusion Technique, sinusubukang gawing mas matibay ang teknik. Tumitaw ang mga dagandong na tunog habang ang mga thread ng Dragon Godly Awareness ay bumagsak sa Empty Space Bestial Illusion, ngunit hindi makalusot dito. Kumislap ang silhouette ni Linfang. Inilabas niya ang kanyang sunset bow at lumitaw ang isang nakakasilaw na palaso. Binawi ni Linfang ang string, pinalapot ang bakanteng espasyo, hangin, desolated at thunder abstruse energies sa loob. Nagpaputok si Linfang ng 8 nakakasilaw na arrow ng sabay-sabay. Ang Empty Space Bestial Illusion ay gumuho nang pinakawalan niya ang mga ito. Bumalik. Sabay-sabay na sigaw ng mga Zun Cultivator, na inaalala ang kanilang makajos na kamalayan. Gayunpaman, sabay-sabay na ipinutok ni Linfang ang lahat ng 8 arrow.
Nabasag lang nila ang walang laman na ilusyon sa espasyo, paano sila makakatakas ng ganoon kabilis? Tumunog ang mga pagsabog ng Damapo ang mga palaso sa kanilang ikatlong mata, na sinisira ang kanilang makajos na kamalayan. Maging ang nagsasaka ng ikatlong layer ng Zunchi ay bumagsak. Ang pagpapakawala ng makajos na kamalayan sa isang labanan ay mapanganib. Iniwan silang bukas at sinamantala iyon ni Linfang. Naisip ng karamihan, pinapanatili ang isang mental note nito para sa hinaharap. Ang busog na iyon ay isang mataas na antas ng banal na sandata at ang mga arrow na iyon ay naglalaman ng ilang mga uri ng hindi kapani-paniwalang enerhiya, tama ba? Sabi ng may buntong hininga. Ilang uri ng abstruse energies ang kinokontrol ni Linfang. Naramdaman ko ang hangin, walang laman na espasyo, kulog at ilang uri ng mapangwasak na abstruse energies, kaya apat ang sasabihin ko. Ang sinumang cultivator na nakakaunawa sa apat na iba't ibang uri ng abstruse energies ay maaaring ituring na isang halimaw. Siyempre, ang mga Zun cultivator na iyon mula sa Tianlong Divine Castle ay medyo naging pabaya. Sinubukan nilang gumamit ng bagong teknik at nagulat sila ni Linfang. Inalis ni Linfang ang kanyang Heavenly Nine Dragon Cauldron at Golden Crow Fire. Pagkatapos, kinuha niya ang pagnakawan mula sa mga katawan ng mga Zun cultivator na iyon. Kung siya ay nasa Zuyu, maaaring sirain ng mga taong iyon ang buong bansa. Kasabay nito, hindi maisip ng mga tao sa Zuyu kung anong mahalagang kayamanan ang taglay ng mga singsing na iyon. Kailangan kong bumalik sa Zuyu at Tianqi ilang oras. Si Linfang ay palaging nag-aalala tungkol sa kanila. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad at dahan-daang nawala sa larangan ng paningin ng karamihan. Habang naglalakad sa loob ng sentro ng lungsod ng Tianshu Town, sumulyap si Linfang sa paligid at nakikinig sa mga pag-uusap ng ibang tao upang malaman kung naririnig niya ang tungkol kay Qiu Yuzin. Siya ay sikat na sa Tianshu Town. Mas mabilis na kumilos si Linfang at pagkatapos ng kalahating oras, napagtanto niya na maraming tao ang nagtitipon sa isang lugar, na parang may mangyayari. Sir, saan po pupunta ang lahat? Tanong ni Linfang sa isang Tian-level cultivator. Gaano kabilis? Napakabilis na naabutan sila ni Linfang. Hindi man lang siya nakita ng lalaki na paparating. Maraming tao ang nangangaso kay Qiu Yuzin. Manood tayo. Sagot ng lalaki. Bago niya matapos ang sasabihin ay naramdaman niya ang malakas na hanging tumatama sa kanyang katawan. Si Linfang ay nawa na. Nakakatakot na binata. Nagulat sa isip ng lalaki. Lumipat si Linfang patungo sa lugar kung saan nagtitipon ang lahat. Sa di kalayuan, nakita niya ang tila isang mapanganib na sitwasyon. May isang maganda at napakalakas na batang babae na nakikipaglaban sa ilang malalakas na cultivator ng sabay-sabay. May mga bangkay sa lahat ng dako at lahat sila ay mga Zun cultivator. Hindi ko akalain na may lalabas na napakalaking cultivator sa Qiu clan mula sa Hilagang Bahwang. Nakakatakot ang kanyang walang awa na abstruse energies. Napansin ni Linfang na mayroon pang isang dosenang malalakas na cultivator sa kalangitan. Lahat sila ay mga cultivator ng Zun, nang walang pagbubukod, at lahat sila ay napalibutan si Qiu Yuzin. Si Qiu Yuzin ay basang-basa sa dugo, ngunit siya ay mukhang walang ekspresyon, walang awa. Bestial Moon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang nakasisilaw na mga ilaw sa itaas. Pagkatapos pagsamahin ni Qiu Yuzin ang kanyang dugo at espiritu, ang kanyang espiritu ay lumukso ng mas maaga kaysa sa dati. Sharp Bestial Moon. Sabi ni Qiu Yuzin. Ang mga buwan na lumitaw ay naging matutulis na mga disk at lumipat patungo sa malalakas na cultivator. Ang mga nakakakilabot na hiyawan ay umalangaw habang ang mga nagsasaka ng unang layer ng Zunchi ay agad na namatay. Ang mga nasa pangalawang layer ng Zunchi ay hindi rin nakatiis. Sa itaas ng Qiu Yuzin, lumitaw ang isang nakasisilaw na liwanag ng espada. Ang Imperial Assassin Union. Ang mukha ni Linfang ay naging matigas. Ang mga hindi papatay ay sumugod din kay Qiu Yuzin. Bumangon si Linfang sa hangin at itinaas ang kanyang busog. Agad niyang pinaputukan ang mga ito ng mga palaso upang harangan ang kanilang pag-atake. Ang mga tao ay nanunood habang si Qiu Yuzin ay naglalabas ng isa pang Bestial Moon. Ang mga sword lights na nakatutok sa kanya ay bumagsak sa kanyang buwan at huminto, parang nilalamig ang mga ito. Moon Assassin. Sabi ni Qiu Yuzin. Sa pagkakataong ito ang kanyang buwan ay nabasag at ang mga piraso ay nakahanap ng kanilang sariling mga target. Mabilis na lumabas ang dugo. Ang iba ay nagpatuloy sa paghagis ng kanilang mga sarili kay Qiu Yuzin, ngunit sa parehong oras, pinaputok ni Linfang ang kanyang mga arrow. Agad nilang binago ang kanilang landas at inatake ang mga arrow, ngunit hindi nila ito nakayanan dahil itinutulak sila pabalik. Habang abala sila sa pagharang sa mga palaso, muling lumitaw ang isang walang awa na buwan. Napakagandang diskarte sa pakikipaglaban. Hindi katakataka na si Bai Qiuluo ay hindi makakalaban sa kanya. Naisip ng karamihan, namangha. Nagulat din si Linfang. Nakakapangilabot na espiritu, bagay na bagay ito sa isang magandang babae. Paano naging napakalakas ni Qiu Yuzin? Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagbabago, na parang bigla siyang naliwanagan. Bukod dito, kung pinlano ni Bai Qiuluo ang lahat ng ito, nag-aalala si Linfang na simula pa lang ito. Mukhang napakaraming maimpluwensyang tao ang kilala ni Bai Qiuluo. Dalawang cultivator ng ikatlong layer ng Zunchi ang lumitaw na at ilang medium level na cultivator ng Zun.
At saka, alam ng Tianlong Divine Castle kung nasaan si Lin Feng, hindi ba sila magpapadala ng mas malalakas na cultivator? Ang mga katamtamang antas ng Zone Cultivator ay hindi na ganoon kadaling talunin. Maaaring gawin ng mga cultivator ng Zone ang anumang gusto nila, tulad ni Tianchi Dasado na nakalusot sa ika-4 na layer ng Zone Chi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1224, ang dobleng personalidad ni Qiu Yuzin. Natapos ni Qiu Yuzin na patayin ng mga taong iyon, lumingon at sumulyap kay Lin Feng, ngunit mukhang walang ekspresyon siya tulad ng dati, na parang hindi niya kilala. Isang araw ang lumipat patungo kay Qiu Yuzin, ngunit hindi sapat ang bilis. Hinawakan ni Qiu Yuzin ang palaso at pinutol ito gamit ang kanyang mga kamay. By Qiu Luo. Ang daming nagtataka. Ang silhouette ni Qiu Yuzin ay kumikislap habang siya ay umalis. Sumunod si Lin Feng sa kanyang likuran. Mabilis silang lumapit sa isang tavern. Ang mga tavern sa Tianshu Town ay hindi maihahambing sa mga tavern sa Yangzhou City dahil mas malaki ang mga ito, may mga malalakas na deployment spell na inihanda para sa mga eksperto, may mga maliliit na pavilion na puno ng makapal at masaganang abstruse energies. Ang lahat ng iyon ay may presyo, ngunit ang mga tao ay kailangang yumaman para makapasok. Si Qiu Yuzin ay pumili ng isang simple ngunit malinis na silid habang naglalakad siya sa looban. Patuloy na sinundan siya ni Lin Feng ng mahinahon. Tumingon si Qiu Yuzin at pinandilatan si Lin Feng. Bakit mo ako sinusundan? Bakit mo gustong patayin si Bai Qiu Luo? Tanong ni Lin Feng, hindi pinansin ang tanong niya. Sinubukan niya akong patayin, ngayon sinusubukan ko siyang patayin. Anong kinalaman niyan sa'yo? Akala ko hindi mo maipaliwanag. Sabi ni Lin Feng na nakangiting walang pakialam. Kahit na nagsasanay ka ng walang awa na paglilinang at sinabi mong ayaw mong magkaroon ng emosyon, hindi mo sila binitawan. Napatay mo ang 68 disipulo mula sa Tianlong Divine Castle at ngayon ay hinabol mo si Bai Qiu Luo mula sa kanlurang bahwang hanggang sa gitnang bahwang. Ginawa mo ang lahat ng iyon dahil sa akin, tama ba ako? Masyado kang nag-iisip. Ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa iyo. Sinasabi mo yan, pero hindi mo man lang ako matingnan sa mata. Sabi ni Lin Feng na hindi pinapansin ang kanyang walang awa na enerhiya. Tumalikod si Qiu Yuzin at naglakad patungo sa kanyang silid. Sinundan siya ni Lin Feng at pumasok sa kanyang silid. Tumingon si Qiu Yuzin at malamig na sinabi. Kung patuloy kang susunod sa akin, papatayin kita. Patayin mo ako. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kanya. Lalong tumitindi ang kanyang kawalang awa. Tumigil ka, hindi siya pinansin ni Lin Feng. Papatayin kita ng totoo. Sabi ni Qiu Yuzin na itinaas ang kanyang mga kamay nang lumitaw ang malamig na buwan. Huwag kang mag-alinlangan kung gayon. Sabi ni Lin Feng na may maningning na ngiti. Bumaba ang buwan ni Qiu Yuzin patungo sa braso ni Lin Feng, ngunit hindi siya nagpakawala ng kahit anong chi, nagpatuloy lang siya sa paglalakad patungo sa kanya. Nagulat si Qiu Yuzin nang maalala niya ang kanyang buwan, ngunit huli na ang lahat. Naputol ito at pinutol ang braso ni Lin Feng sa ilang lugar. Lumitaw ang mga nakanganga na sugat, ngunit hindi ito pinansin ni Lin Feng at dumating sa harap ni Qiu Yuzin. Hindi mo kaya? Nakangiting sabi ni Lin Feng. Tumapit pa siya kay Qiu Yuzin at nakangiti pa rin siya. Galit na galit siyang sumigaw. Umalis ka na, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Sabi ni Lin Feng. Kumbinsido siya na may nangyari kay Qiu Yuzin mula noong huli niya itong nakita. Hindi siya isang walang awa na tao, kaya bakit siya nagsasanay ng walang awa na paglilinang? Iniunat ni Lin Feng ang kanyang mga kamay at inilagay ito sa kanyang baywang. Nanginag si Qiu Yuzin. Tumingin siya kay Lin Feng at sumigaw. Tanggalin mo ang iyong mga kamay. Sil. Isang nakakatakot na lakas ang sumalakay sa katawan ni Qiu Yuzin at tinatakan ang kanyang purong chi. Nanginginig si Qiu Yuzin habang nakatingin kay Lin Feng. Mukhang maiiyak siya habang sumisigaw. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay selyado. Niyakap siya ni Lin Feng at itinulak siya sa kama. Lin Feng, tumigil ka. Pakiusap ni Qiu Yuzin. Nakapagtataka, itinulak siya ni Lin Feng sa kama, at ngayon ay nasa kanya na siya, inaapi siya. She looked confused, namula pa siya. Wala kang emosyon kaya wala kang pakialam, di ba? Sabi ni Lin Feng na nakahiga sa ibabaw niya. Bitawan mo ako, pakiusap. Pakiusap ni Qiu Yuzin. Hinayla ni Lin Feng ang kanyang robe at lumitaw ang kanyang walang kamali-mali na balat. Nilagay niya ang mga kamay niya sa mga hita niya at tinitigan siya sa mga mata. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang nangyayari, mamahalin kita ng labis na pagnanasa. Pagkatapos ay tingnan natin kung ano kapag katapos. Agresibong sabi ni Lin Feng. Hindi na siya kalmado tulad ng dati. Si Qiu Yuzin ay mukhang nabalisa, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatlang ngunit siya ay mukhang napukaw din. Kung nililigawan siya ni Lin Feng, titigil ba siya sa pagsasanay ng walang awa na paglilinang? Siya ay magiging kay Lin Feng magpakailanman. Ngunit paano niya nasabi sa kanya? May kung ano, ibang tao sa loob niya. Grr. Hinayla ni Lin Feng pababa ang kanyang robe, ngayon ay nakikita na niya ng buo ang kanyang mga suso. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso niya, parang hayop. Boom!
Ang walang awa na enerhiya ay sumabog mula sa katawan ni Qiu Yuzin at pinalibutan si Lin Fang. Ang kanyang dugo ay agad na parang magyayelo. Tumingin sa kanya si Qiu Yuzin, mukha siyang estranghero. Mapanganib. Tumabi si Lin Fang habang nabasag ang kama sa 1,000 piraso. Tumayo si Qiu Yuzin at itinapon ang sarili kay Lin Fang. Ayaw mo bang patayin kita? Sabi ni Qiu Yuzin sa malamig na paraan. She was slightly smiling though. She looked both menacing and sexy at the same time. Nagbago muli ang chi ni Qiu Yuzin, ngayon ay parang walang katulad na cultivator, walang emosyon, walang awa, masama. Sino ka? Biglang tanong ni Lin Fang. Si Qiu Yuzin iyon, ngunit may nag-body capture spell sa kanya. Bumalik ka sa asawa mo, sabi ni Qiu Yuzin na nakababa ang ulo. Mukha siyang nasaktan at nag-iisa. Ano ang mali kay Qiu Yuzin? Lin Fang, sabihin mo sa akin, gusto mo ba akong maging sex slave mo? Sabi ni Qiu Yuzin na itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang sa walang magawang paraan. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang dibdib ni Lin Fang, gayunpaman, nakaramdam siya ng lamig ng yelo. Kung mamatay siya, papatayin ko ang sarili ko, biglang sigaw ni Qiu Yuzin. Tapos, tumigil na naman sa paggalaw ang kamay niya. Hindi ikaw si Yuzin. Sabi ni Lin Fang. Paano ba naman? Paano nagkaroon ng dalawang Qiu Yuzin? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1225. And these stupid ideas. Ginagamit mo ang sarili mong buhay para banta ang sarili mo, sabi ng malamig na boses. E ano ngayon? Binabalaan kita, kung papatayin mo siya, siguradong papatayin ko ang sarili ko. Sabi ulit ni Qiu Yuzin. Si Lin Fang ay namangha. Ano ba ang nangyayari? Kung iyon ay body capture, ang dating Qiu Yuzin ay wala na, siya ay ganap na napapalitan, ngunit tiyak na tila mayroong dalawang tao sa isang katawan. Hindi maintindihan ni Lin Fang. Paano? Bakit? Huwag kalimutan na nagsasanay ka ng walang awa na paglilinang, kung hihinto ka ngayon, paano ka magiging isang walang katulad na cultivator? Hindi ko ginustong magsanay ng walang awa na paglilinang, pinilit mo ako. Maipapangako kung ipagpatuloy ko ang pagsasanay sa walang awa na paglilinang, ngunit hindi mo siya maaaring patayin. Dahil natuklasan ni Lin Fang kung ano ang nangyayari, ang dalawang personalidad ay nag-usap ng walang anumang pagpigil. Sige, kung magpapatuloy ka sa pagsasanay ng walang awa na paglilinang, hindi ko siya papatayin, ngunit kung hinawakan niya muli ang aking katawan, kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Sabi ni Qiu Yuzin. Mukha siyang normal habang nakatingin kay Lin Fang. Lin Fang, umalis ka na. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Giit ni Lin Fang. Huwag ka nang magtanong, pwede ba? Sabi ni Qiu Yuzin. Parang may sakit siya. Nanatiling tahimik si Lin Fang at tumango. Bamantong hininga siya at sinabing, kaya mo ba siyang kontrolin? Huwag kang mag-alala, magiging okay din ako. Sabi ni Qiu Yuzin na nakangiting walang pakialam. Kailangang pag-isipan ni Lin Fang kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanya. Umalis siya, ngunit tumingin si Qiu Yuzin na iniwan siya ng may sakit, na may malalim na pag-ibig. Sa totoo lang ayaw niya itong pakawalan. Sa kasamaang palad, bamantong hininga si Qiu Yuzin. Sa kasamaang palad. Marahil ay iniisip mo na kung ipagpapatuloy ko ang pagsasanay ng walang awa na paglilinang, sa huli ay makokontrol mo ang aking katawan at sa huli ay papatayin mo siya, tama ba? Tigilan mo na yang iniisip mo. Magsanay sa paglilinang at ikaw ay magiging isang walang katulad na cultivator. Bulong ni Qiu Yuzin, tila nakikipag-chat sa sarili. Pagkatapos noon, tumahimik ang lahat. Pagkaalis ni Lin Fang, umupo si Qiu Yuzin sa isang upuang kawayan. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Hindi nagtagal ay nagulat si Lin Fang sa isang boses sa itaas niya, ito ay si Qiyong Chi. My God! Sabi ng Daoist Monghe habang siya ay bumaba mula sa langit patungo kay Lin Fang. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Tanong ni Lin Fang. Muntik na niya itong makalimutan. Malamang alam niya ang tungkol sa kalagayan ni Qiu Yuzin. Ako ay omniscient. Walang bagay na hindi ko alam. Pagmamalaking sabi ni Yandy, na nakatingin kay Lin Fang sa nakakainis na paraan. Ito ba ay body capture technique o iba pa? Tanong ni Lin Fang. Kahit alam niyang hindi, kailangan pa rin niyang magtanong. Siyempre hindi, kung hindi ay patay ka na. E ano naman yun? Bakit siya nagbabago? Naniniwala ka ba sa kabilang buhay o sa reincarnation? Tanong ni Yandy na nakapikit. Basta sabihin mo sa akin. Sabi ni Lin Fang. Hindi ako naniniwala sa kabilang buhay o sa reinkarnasyon, ngunit isipin kong ang iyong maliit na syota ay ang reinkarnasyon ng isang malakas na cultivator. Sabi ni Yandy na ikinapikit ng mga mata. Kung siya ang reinkarnasyon ng isang malakas na cultivator, siya ay magiging isang malakas na cultivator. Paano siya naging ganoon? Paano kung bigla niyang nalaman ang nakaraan niyang buhay? Sabi ni Qiyong Chi gamit ang telepathy. Mukhang nagulat at malungkot si Lin Fang, ngunit ngumiti si Yandy at sinabi. Huwag kang mag-alala, hindi ako sigurado. Sinabi ko sa iyo, hindi ako naniniwala sa kabilang buhay o sa reincarnation, ngunit maaari mo pa ring subukan na maunawaan ito sa ganoong paraan. Kung tutuusin, ang ilang walang katulad na cultivator ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na magagamit nila upang mabuhay muli. Tinitigan siya ni Lin Fang. May tinatago si Qiyong Chi. Pwede bang maging mas malinaw?
Sabi ni Lin Feng. Maaari kong sabihin sa iyo kung paano iligtas ang iyong maliit na syota. Nakangiting sabi ni Yandy. Paano? Pinaikit ni Yandy ang kanyang mga mata. Kakaiba ang ekspresyon niya ngayon. Siya ay nagsasanay ng walang awa na paglilinang na nagtutulak sa kanya sa walang emosyon. Baka ang Kamadato, ang Six Heavens of Desire and Passion skill mula sa Heavens of Desires Palace ay makakatulong sa iyo na kontrolin siya. Nakangiting sabi ni Yandy at humajijek. Inilibot ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Sinasabi ko sa iyo, lalo siyang magiging walang emosyon, at kapag naging ganap na siyang walang emosyon, hindi na siya ang iyong maliit na syota. Kung gusto mong pigilan iyon, kailangan mong ipilit ang mga emosyon sa kanya, kaya mapipilitan siyang talikuran ang pagsasanay sa walang awa na paglilinang. Paano ko ibibigay ang Kamadato ang Six Heavens of Desire and Passion spell? Galit na tanong ni Lin Feng. Hehe, naisip ko na ang Kamadato ang Six Heavens of Desire and Passion spell ay isang magandang pagpipilian din para sa kanya. Nakangiting sabi ni Kyung-chi. Ngunit, kung gusto mong palayain siya sa kawalang awa at kawalang emosyon, dapat mong makuha ang kanyang sarili, kahit na anong halaga. Ang pinakamagandang senaryo ay kung mabuntis mo siya, pagkatapos ay mangganganak siya ng isang bata at hindi na siya maaaring manatiling walang emosyon. Nakangiting sabi ni Yandy. Hindi nakaimik si Lin Feng, ang mungkahi na iyon ay lampas sa kanyang inaasahan. Sigurado ka bang hindi mo ako sinusubukang lokohin? Sabi ni Lin Feng. Ako ay isang dakilang emperador, bakit ako? Sabi ni Yandy sabay lagay ng kamay sa puso niya. Nabalisa si Lin Feng. Hindi pa niya sinubukang pilitin si Qiu Yuzin na gumawa ng anuman, palagi siyang tapat sa kanya. Gusto mo ba siyang iligtas o hindi? Sarili mong desisyon yan. Ngunit sa lalong madaling panahon, wala na siya sa kanyang sarili, at kapag nakipaglaban ka hanggang sa kamatayan, huwag mong sabihin sa akin na hindi kita binalaan. Kung ganoon, aalis na ako. Kailangan ko ng pahinga. Seryosong sabi ni Yandy. Pagkatapos, tumalikod siya at pumunta sa isang kwarto. Tumiti si Yandy sa masamang paraan nang makapasok siya sa silid. Siya ay nasa isang magandang buwan habang siya ay bamulong sa kanyang sarili. Iyan ay lubhang nakakatawa kung sila ay magkakaroon ng isang sanggol. Siyempre, hindi alam ni Lin Feng kung ano ang iniisip ni Kyung-chi. Nakaupo siya sa isang upuan, nakatingin sa kisame. Dumidilim na sa labas at sumisikat at buwan. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang makajos na kamalayan at ginalugad ang patio. Ganoon din ang ginagawa ni Qiu Yuzin sa kanya, nakaupo siya sa labas, mukhang malungkot. Ha? May naramdaman si Qiu Yuzin at nakitang dumating si Lin Feng. Tumiti siya nang walang pakialam. Ang buwan ay kumikinang sa kanya, na lalong nagpaganda sa kanya. Naalala ni Lin Feng si Zinya pabalik sa Imperial Palace, magkahawig sila. Dahil magkasintahan kami, paano siya magiging walang emosyon? Bulong ni Lin Feng. Umupo siya niya. Kinilig siya, kung wala siyang emosyon, paano siya nai-in love?